may puso ang pag-alaga niya. Tunay na'y paglalaban ka, bagong leader, bagong pag-asa. Kailangan siya! Bitrix, Bitrix, Jinky, Bitrix, Luistro. Siya'y mismo sa kanya tayo'y panalo. Bitrix, Bitrix, Jinky, Bitrix, Luistro. At ang ikalawang distrito ng Batangas. Nalagalalo, turismo ng Verde Island Passage. Pagmamahal sa kanya. Turn it up! Turn it on! Where we at? Airwire is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. Attorney Jinky Bitrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radyo at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. Larga, Batangas, Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. Kahit na ako'y mahirap lang, marami naman akong kaibigan. Uunlad din ang kabuhayan, pag-asa'y aking makakamtan. Ay. Good morning world, good morning internet, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Largang umaga ho, lalawigan ng Batangas, Second District. Monday again, it's August 5, 2024. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong weekend? Sana po ay naging prosperous, naging wonderful ang ating mga weekend with our family of course, at sa lahat ng mga kalarga ho natin sa mga activity for this week. Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po ang lahat? Sana po ay gising na. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa malawakang broadcast ng radio at ng internet sa pamamagitan ho ng Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. 110,000 followers ang mahal kong Mayora Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro page. Ganun din simultaneously broadcasting sa Honorable Noel Bitrix Luistro page na meron na rin 19,000 siguro umangat na rin ang page. And of course, tayo rin po ay mapapanood sa YouTube channel po natin, ang ating YouTube channel na Kong Jinky Bitrix Luistro TV. At ganoon din sa TikTok po natin, Kong Jinky Bitrix Luistro. At ganoon din sa Instagram natin, hanapin lang nyo Jinky Bitrix Luistro. At sa iba pa mga social media platforms na tayo po ay spread out na dyan. Sabi nga ay unstoppable na ang Bitrix o Larga Bitrix natin. Pinoy. Ay naku, tayo po ay maglilingkod sa impapawid sa pamagitan ng mga
balita at impormasyon dito po sa 2nd District Batangas. Ako po ang inyong lingkod, si Ron Luzon. Mamaya po makakapiling natin nung kalargan si Coy Paul Laura at syempre ang atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Samantala, naku panalo mode tayo ngayon sapagkat ang atin pong representative for the Olympics sa katauhan ni Carlos Yulo ay nakasungkit ng 2 medalya. Imagine mo, ano? History ito po, no? Kauna-unang pagkakataon na nakadalawa ang gintong medalya. Ito pong pambato natin for the Olympics, ano? Ito po ay isang kababayan po natin na makakapag-uwi ng 2 gintong medalya from the Olympics, Paris Olympics, at marami pang mga Pinoy athlete na nagkakaroon ng nananalo. Hindi man gold ay bronze, di ba? Pero ito ay kakaiba itong si Carlos Yulo na 2 gold. Nakita ho naman natin ang galing talaga, no? Nakakabilib itong ability nitong si Carlos Yulo, ano. Ito po ay taga Metro Manila. Pero tayo po ay bumabati rin sapagkat sabi nga ay proud maging Pinoy, ano? Imagine mo, doon sa Olympics tinutugtog yung lupang hinirang. Sabi ng iba nakakatayo daw ng balahibo sapagkat imagine mo, buong mundo ang nakasentro ngayon kay Carlos Yulo at sa Pilipinas. Doon sa komento nga ng mga commentator doon, no? Sabi nga ay standing ovation rin, ano, itong si Carlos Yulo, ano, dito sa Paris Olympics, at very positive yung mga comments ng mga commentator doon sa Olympics, ano. At sabi nga maraming daw pinagdaanan etong si Carlos Yulo, which is true naman, ano, bago nakarating ho dun sa Olympics, ano. At buong bansa instant millionaire ho ito, no, si Carlos Yulo, sapagkat marami hong matatanggap sa kanya hong pagkapanalo dyan sa Olympics, not only once but twice. Imagine mo, no, galing, ano, galing mo ng mga atletang Pinoy ho natin. Ito dapat ang siguro ngayon ay magigising na ho ang sabi nga advocacy to really help this athletes, ano, doon pa lang sa pinakamababang level ho ng mga palarong pambansa, ano, talagang mabibigyan ng suporta, no, ng ating pamahalaan. Kasi nga, ano, ang gagaling, ano, sabi nga ay wala man ho tayong kakayahang pinansyal, ano, pero nasuportahan itong mga atleta ho natin. Nagagawa pa rin manalo. Imagine mo, gold, 2, not only once but twice nananalo itong si Carlos Yulo. Grabe, ano. Kaya saludo tayo at mabuhay ka, Carlos Yulo, sa pagkapanalo sa Olympics bilang gold medalist. Gymnast, ano, yung ang galing talagang pag tumatumbling umiikot talaga sa ere, ano, ang galing itong Carlos Yulo. Samantala, dito po naman sa ating 2nd District Batangas, ano, over the weekend ay napakalaking activity ang dinaluhan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil sapagkat ito po ay pagdiriwang nito pong founding anniversary ng San Pascual, Batangas. Happy 55th founding anniversary ng San Pascual, Batangas. Nagkaroon po ng motorcade dyan, ano. Ang ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro ay kasama po dyan at nanguna dyan sa motorcade ng San Pascual, Batangas. 55th founding anniversary ng San Pascual, Batangas. Happy 55th founding anniversary at isinagawang motorcade na umikot naman sa bawat barangay, bahagi ng selebrasyon na nasabing bayan, kasama po ang buong team ng San Pascual Headquarters sa pamumuno naman ni
Konsyal Dennis Culiano. Yan. Magiging konsyal ng San Pascual, Batangas. Ano pa bang mga... Of course, sa ibang bayan naman, nagpunta rin ho ng Lubo, Batangas sapagkat nagkaroon ho ng assembly ng Barangay Malabrigo, Lubo, Batangas. Diyan sa Lubo, Batangas. Kuya Rinel Untalan Di Chavez, good morning. Nanonood palagi yan, mga kalarga ho natin dyan sa Lubo, Batangas. Dumalo rin ho ang ating ng Congressman Atty. Jervil dyan, na imbitahan sa pangunguna naman ho ng kanila hong Pangulo, ang kapitan ho ng Malabrigo na si Kapitan Ireneo V. Germedia at Consyal Junel Di Chavez. Ayun, di ba? Parang mali itong spelling. 10 ng kanyang mga konsyal at barangay functionaries kasama ng ang mga mamayan na nasabing barangay kabilang sa nasabing pagpupulong ng mga konsyal ng bayan at ibang kapitan na nasabing bayan. Yan po sa Barangay Assembly dyan sa Lubo, Batangas. At kasabay nun ay happy 45th birthday Konsyal Junel Di Chavez ng Barangay Malabrigo. Kasama ang ating ng Congressman Atty. Jervil Jinky Beatrix Listro. Barangay Assembly rin naman ho. Nagkaroon ho ng Barangay Assembly dyan sa Barangay Pitogo, Bawan, Batangas. Ang ating ng Congressman Atty. Jervil Jinky Beatrix Listro. Nanguna po dyan sa mga taga-Barangay Pitogo, Bawan, Batangas. At nagkaroon rin, yun, ang mahalaga po dun, nagkaroon ho ng pamimigay ng service vehicle ang sa Barangay Pitogo. Yan ay sa inisyatiba naman po ng ating Congressman Atty. Jervil Jinky Beatrix Listro sa nasabing Barangay Assembly na pinangunahan naman ni Anselmo Acosar. Kasama ho yung mga mamayan ng sabing barangay, mga barangay kagawad, functionaries, kapitan ng iba't ibang barangay at SB member Trix Abrahan dyan sa Barangay Pitogo. Kahapon ho yun, nangyari ho, kasabay rin naman nung 55th anniversary ng San Pascual, Batangas. Larga ho ang atin ng Congressman Atty. Jervil Jinky Beatrix Listro sa lahat ng mga bayan sa 2nd District of Batangas. At naimbitahan rin ang atin ng Congressman Atty. Jervil dyan naman sa San Pascual para sa Employees Day of Municipality of San Pascual sa bahagi po ng 55th anniversary, yung pagkakatatag ng nasabing bayan. Employees Day ng San Pascual, Batangas. At maraming salamat rin kay former Barangay Captain Polly Amanal, incoming Barangay Captain Anselmo Acosar at sa bumubuo ng former at present Saguniang Barangay dyan sa Barangay Pitogo, Bawan, Batangas. Sa kanila hong napakainip na pagtanggap sa atin ng Congressman Atty. Jervil Jinky Beatrix Listro. At nagkaroon rin ho ng Sumbarangay Dance Contest na bahagi pa rin ho ng 55th founding anniversary ng San Pascual. Yung Sagap Sumba Barangay Dance Contest. Yan ho ang mga activity ng ating ng Congresswoman Atty. Jervil. Nanood rin ho ng Barangay Basketball Summer League Championship game ng mga Barangay Durungaw naman dyan ho sa Bawan, Batangas. Nandyan ho kagabi. At kagabi rin ho ay syempre yung mutsyao ng San Pascual na bahagi naman ho ng 55th founding anniversary ng nasabing bayan. Kaya larga po tayo yan, yung sa mga taga-Bawan, Batangas, larga rin po ang ating ng Congresswoman Atty. Jervil Jinky Beatrix Listro. And batirin natin yung mga successful Beatrix Scholar. Imagine mo, itong mga Beatrix Scholar ho natin, cum laude lang naman. Ang kanilang mga graduated with flying colors. Mga Beatrix Scholar po natin for San Luis, Batangas. Batirin natin si Junesis Nina C. Delgado. Ganun din, cum laude yan, BS Psychology. Badilio Eliza Camille, Bachelor of Elementary Education, cum laude. Si Ramirez Jason A., BS Aircraft Maintenance Technology, cum laude. Si Miranda Mary Rose M., BS Business Administration, Major in Marketing Management,
cum laude. Mga taga San Luis po yan. No? Artiliaga Vincent Brian D. BS Aircraft Maintenance Technology, cum laude. Marasigan Gemaline M. Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, cum laude. Badillo Desli Nicole C. BS Information Technology, cum laude rin po yan. Si Delgado Genesis Nina C. BS Psychology, cum laude. At si Comia Maria M. BS Entrepreneurship, cum laude po yan. No? Buong Galing Ayan Angelo C. BS Information Technology, cum laude. Yan po, mga cum laude. Yung mga taga San Luis, baka kagagaling ng mga taga San Luis, ano? Mga cum laude ang mga area. Talagang grupo to ng dito sa mga Bitrix Youth Movement ho natin, San Luis chapter ho, at mga Bitrix scholar ho natin. Yan. Yan ang magiging pag-asa ho ng atin ng bayan. No? Kaya nga, suportado ng atin ng Congressman Attorney Jerby yung mga kabataan po natin. No? Katulad ni Carlos Yula, no? Di ba? Di mo akalain siya magiging isang matagumpay na atleta na magkakamit ng 2 medalyang ginto na magiging history in the making for the Olympics. Umaapo daw ang premyo nitong si Carlos Yulo. Imagine mo, parang yung isang matatanggap po niya doon at 24 million worth of house and lot, sa isang exclusive subdivision. Yan po yung mga mga nakahanda na mga papremyo kay Carlos Yulo. Okay. Nakuha natin ang mga balita ho natin habang inintayo na natin kalaragang si Coy Porto Laura. 18 minuto makalipas ang 9 o'clock in the morning. Nakuha natin ang ating mga balita at impormasyon araw ito ng Monday, August 5, 2024. Siyempre, ang mga headlines ho natin ay itong pagkapanalo ni Carlos Yulo. At mula naman sa Kamara, ito ho pala ay tatanggap ng 3 milyon sa Kamara. Pinuri ni Speaker Martin Romualdez ang Pinoy gymnast na si Carlos Idriel Yulo na isang sports hero at national treasure sa kanyang natatanging ipinamalas na galing sa men's final floor exercise. Kaya nakapag-uwi ng gintong medalya mula sa Paris Olympics 2024. Ayon kay Speaker Romualdez, makasaysayang tagumpay ni Yulo na naghatid ng unang gintong medalya. Ito po ay sinusulat ay isa pa lang sa larangan sa larangan ng gymnastics at ikalawang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics ay sa umanong simbolo ng hindi natitinig na diwa ng at katatagan ng mga Pilipino. Makikita natin yung galing ng Pinoy. Bago mula ang mga atleta sa Paris Olympics, nagpaabot ng tulong pinansyal si Speaker Romualdez sa 22 atleta na nakakatawan sa Pilipinas sa naturang kompetisyon. Pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang isang fundraising campaign sa Kamara para madagdagan ng cash incentives para kay Yulo. Ayon kay Romualdez, kinikilala ng Kamara ang pangako nito na bibigyan ng 3 milyong cash incentive ang mananalo ng ginto sa Olympics. Si Yulo ay gagawaran din ng Kamara ng Congressional Medal para sa kanyang natatanging tagumpay at kontribusyon sa Philippine sports. Bukod sa 3 milyong ibibigay sa makakagintong medalya, ang Kamara ay magbibigay ng 2 milyon sa mananalo at ng silver at 1 milyon naman sa bronze. Ang Pinay boxer na si Ira Villegas ay nanag-ugat sa Tacloban City ay nakakatiyak na makakapag-uwi na ng medalya matapos talunin si Wazila Ladire ng France sa women's 50 kg quarter finals. Meron palang taga Tacloban doon, na sigurado makapag-uwi ng medalya. Hindi man gold, bronze ang pwedeng mayo o silver ang pwedeng mayo. Pero tinitiyak ho ng Kamara na meron hong matatanggap ito hong mga atleta ho natin na nagwagi naman dyan sa Olympics. 3 million pesos for the gold. Para sa gold natin ay 3 milyon ang inaasahan po naman na matatanggap po naman ng ating mananalo sa Olympics. Napaka
magandang bagay ito, no, na sabing ay ang ating mga atleta ay talagang nangunguna ngayon sa larangan ng sports, yan sa Olympics, ano, yun na nakalayo, no, na may mga magagaling tayong athletes. Talagang imagine mo yung Carlos Yulo, no, bago nakarating doon yan sa Olympics, ang dami yung mga pinagdaanan, mga ano rin yan, sabi istorya ho ng kanyang buhay, ano. Siguro to magiging pelikula itong story ni Carlos Yulo. Alright, kapiling na ho natin yung Kalargang si Koy Paul Tunao para sa atin ng tuloy-tuloy na balita na talakayan. Largang umaga sa iyo, Kalargang Koy. Largang Ron, at syempre largang umaga rin sa Alarga sa Second District. Good morning, Monday ngayon, Kalargang Ron. Umpisa na naman ang pagsusumikap ng mga uring manggagawa at syempre ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din sa mga opisina, mga pribado man yan, at syempre yung mga nagtitinda, no? Mga manininda sa palengke o kung saan man, sa mga naghahanap buhay nating mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga na rin po, no, sa ating Congresswoman, Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, at sa ating former Mabini Mayor, Noel Beatrix Luistro, na kita mo nga naman, ano, kahapon, Kalargang Ron, yung ating mga kababayan sa bayan ng Mabini talagang walang pagsidlan ng kasiyahan at katuwaan doon sa mga ipinapakitang larawan, ano, sa Facebook page ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro, talagang ang mga tao sabik na muli na kanilang maging ama ng bayan. Itong si former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Dahil kahit na hindi siya ang nakaupo, talaga namang tuloy-tuloy yung kanyang ginagawang serbisyo para sa bayan ng Mabini. Good morning, sir! Good morning sa ating bossing, si former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro, at sa mga supporters ng Larga Batangas 2nd District, sa supporters at followers ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro sa 6 na bayan, ano, bayan ng Lubo, bayan ng San Pascual, Bawan, Mabini, Tingloy at San Luis. Kalargang Ron, yung tinatalakay mo na si Carlos Yulo, talaga na nga ng mga umukit ng kasaysayan sa bansang Pilipinas. 2 gold ang kanyang nakakot at pambihirang pagkakataon sa isang bansang uhaw na uhaw sa ginto. Talaga nga na mga maituturing na natin isa sa mga pambansang atleta itong si Carlos Yulo. Not only once but twice. Ang twice. galing. Nakita mo ba yung performance niya? Para talagang nakakabilib, ano, pag nagsusircle siya doon sa ere. Talagang perfect eh. Yung bagsak doon yung yung tinitingin rin eh. Pag bagsak mo hindi ka syempre ma-out balance. So, pag bagsak niya talagang perfect eh. Kalargan ko eh. Siguro yung nakitang doon naging style niya, no. Kita mo nga naman ng isang batang taga-Pasay na batang paslit na maliit, naglalakad lang yan sa Liberisa dati. Ganun? Nandun lang ang bahay namin sa Libertad, corner Liberisa, kantuhan lang yan, iskinita lang Batang Liberisa yan, naglalakad-lakad lang doon dati. Nung maliit pa yan, si Kaloy, no? Si Carlos Yulo, biruin mo Iba talaga ang pagkakataon, ano? Ikot ang mundo. Bilog ang mundo eh. Imagine. Biruin mo, proud. Sigurado ang mga taga-Pasay magiging proud at bibigyan ng magandang
selebrasyon, yung ginawang pambihirang ano ba tawag diyan, kontribusyon ni Carlos Caloy Yulo, no? Sa Ano to eh? Sa ating bansa, yung makakuha ng 2 gold medal. Good morning nga pala kaya prosecutor, kaya Fiscal Raymond Castillejo. No sir, good morning Sir Raymond Castillejo sir, Fiscal. Good morning po. Maraming salamat sa pag-tune in sir. Ayun, Kalargang Ron. Yan ay imagine mo no, history to sa larangan ng sports sa Olympics hindi naman natin talagang laro yung gymnast no, pero ang galing imagine mo na nag-excel siya doon at natalo niya yung talagang mga magagaling rin sa gymnast Kalargang Koy. Yan ang and then of course yung mga kung malalaman lang natin yung mga kwento ni Carlos Yulo, Kalargang Koy. Bago siya nakarating doon, marami siyang pinagdaanan Di ba? Ang success naman, hindi mo yan kagad instant nandiyan. Ibibigay sa iyo. Magtatanim ka muna, no? At marami ka munang pagdaraanan bago ka maging isang matagumpay na tao. Nandiyan din minsan yung mga hardships, discriminations, etc. Mga kumbaga may mga obstacles bago mo mapagtagumpayan yan dahil yun ang magiging fuel, gasolina mo para maging talagang maabot mo kung ano yung kinakailangan mong marating sa buhay. But sabi nga natin not only Carlos Yulo, lahat ng successful na tao dapat kung ano man ang inyong narating, dapat matuto rin kayong lumingon, di ba? Kung ano yung mga napagdaanan ninyo, mga hardships, mga nakasama, nakatulong sa inyo at nagbigay rin ng sakripisyo para marating nyo kung ano yung inyong kinalalagyan ngayon, bigyan nyo ng recommendation o commendation, pagkilala. Ganun lang yun. At syempre, I know, Carlos Yulo, sigurado pinasasalamatan niya, magulang niya, mga nagtiwala sa kanya para tulungan siya sa kanyang mga trainings, suportahan siya, sigurado, isa yan sa kanyang mga pasasalamatan, sa kanyang narating na tagumpay, Kalargang Ron. Yan, kaya sabi ko Kalargang ko dapat mamulat na siguro rin yung gobyerno natin at saka yung any government dito sa suporta ng sa mga athletes natin kasi nga we never know hindi ho natin alam ang kapalaran ng bawat atletang Pinoy Imagine mo sa haba ng panahon na ngayon imagine hindi lamang isa, dalawa ang gagaling ng mga yung mga kalaban niya. Di ba? Talagang mga bansa. Hustler na sa mga Olympics yung mga yun Teka, parang wala raw tayo sa radyo. PJ, paki-monitor nga ang radio frequency natin sa sa 91.9 R1 FM. Paki-ayos yon. Kalargang Ron, tuloy natin yung ating kakil, yung pinag-uusapan. Siyempre, ganun talaga, ang nananalaytay kasi sa Pinoy puso talaga Kaya nga dito meron tayong sinasabing Laban Pilipinas, puso kahit na ikay kulang sa financial support, kahit ikay kulang sa mga equipment, pero ang nananalaytay sa iyo yung makamit mo ang iyong pangarap, talagang magtatagumpay ka lalo na kung meron kang kinikilalang Diyos na yung sasandalan. Yun ang nagiging sandata ng isang Pilipinong matagumpay. Like Manny Pacquiao, di ba? Dati lang si Pacquiao laborer, nagko-construction. Imagine diba? mo nung galing From dating tumatanggap lang ng magkano pa yung nakita ko sweldo ni Manny Pacquiao, tumatanggap lang ng sa labor ng 100 piso siguro, mahigit. Mga ganun, parang ganun. Siya nagko-construction. Ngayon sa isang laban noon ni Pacquiao nung kanyang prime tumatanggap ng $10 million. 10 million o billion? Total $million. Bang, $10 million. In every fight. Minimum. Hindi pa kasama yung pay-per-view doon, hindi pa kasama HBO pay-per-view doon at mga kung ano-anong mga sponsor. Lalo na yung mga nakakabit sa kanyang shorts, di ba? Ang daming sponsor ng kanyang short. Pag may boxing si Pacquiao, maliban pa ron. Yun lang yung kanyang minimum na tinatanggap sa kanyang per fight. Not included the advertisement and the sponsorship. Kalargang ron.
Oh, itong si Carlos Yulo, kalargan ko 24 million yata worth of house and lot yung matatanggap. Isa pa lang yun Isa pa lang yun And then deserve niya yan. Oo nga, he really deserves itong matanggap. And then yung camera magbibigay ng 3 million and of course hindi lang siguro camera, iba't ibang mga ahensya ng gobyerno magbibigay. Kaya instant millionaire tong si si Carlos Yulo. Ayun nga naman. Sabi nga ay nararapat na naman ho talaga kasi nga hindi lamang ho naman isang medalya, 2 medalya ang kanya hong naibigay sa ating bansa. And yung worth ng yung medal na yun ay magkano kaya yun mahal rin siguro yan yung medal lang yun sign lang of your become a gold medalist talargang ron. Pero yung value nun bilang isang nakakuha ng naka-achieve ng isang Olympic gold medal, yun ang hindi matatawaran talargang ron. Kasi ang pagkakaalam ko dyan doon sa pagkakagawa ng gold medal ng Olympic yun ay halos ang halo noon silver tapos ginold plated lang. Kumbaga lang yun, commemorative lang yun as a gold medalist. Pero ang value noon sa isang tao at sa isang bansa, yun ang hindi mo matatawaran. Ayun, okay. Yun ang magaling doon. Kaya nga siguro ngayon, ito siguro tingnan ho natin, itap na ho natin. Kasi na magsisimula naman yan sa mga palarong pambansa, di ba? Yung magagaling hong atleta dyan. Yan ang palaging, sabi nga ay isinisigaw ng mga atletang Pinoy Kailangan nun ng suporta ng gobyerno, di ba? Yes. Kailangan nun ng suporta ng gobyerno. Ngayon, yun, tingnan ho natin kasi nga, ang dami yung potential athletes talaga. We never know, baka meron namang galing hong Batangas, di ba? Di ba? Oo, ay meron naman tayo maging pambato. Oo nga, di ba? Maging gold medalist din sa anumang sports na isang Batanggenyo. Siyempre yan, sigurado may malaking parada ang ating gobyerno pagkilala sa naging kabayanihan at ambag sa bansa ni Carlos Yulo, na isang napakabata pa talaga na ilan taon ba to? Atleta. Siguro nasa 20 lang mahigit yan si Carlos Yulo. 22, 24 lang yan Taga pala to? Taga Liberisa, tama ka? Liberisa ba? Pasay, Yes, Pasay, Liberisa, Pasay. Kantuan lang nung sa amin. Doon na sa Libertad, Pasay. Pagliko mo lang doon sa isang iskinita, Liberisa yun. Pag lalo na pag nandiyan ka malapit sa palengke ng Pasay. Oo nga. Tsaka ng Cartimar. Yan Cartimar, ang Cartimar. Galing Alright, sige. Of course, may imbitahan sa camera yan at sana magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview natin si Carlos Yulo. Alright. Bati muna tayo. Kalargang Ron, binabati natin si taga Bureau of Customs. Ito si Kuya Dexter Gatok ng BOC TIAD, Public Information ng Bureau of Customs. Good morning, Kuya Dexter. Kaya Sir Michael Musa ng Danilo de la Puslim Masonic Lodge. Good morning, sir. At kay Fiscal Raymond Castillejo, sabi niya, good morning po, sir. Have a great day, sir po. And have a great day din po sa inyo, sir, Fiscal. At it's our pleasure na makasama kayo dito sa aming program. At yun, good morning mga sir. At siyempre kay Master Mariner Toto Cyril Califo or aka Captain William Joseph Cyril Califo. Good morning. At siyempre yung ating mga kalargang ron, batiin muna natin sumasama sa atin. Batiin ko muna ng sunod-sunod ito. Roll call muna tayo. Ito, nilipat ko lang yung aking Facebook para makita natin yung mga bumabati sa ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Siyempre, binabati natin ng good morning si Micaela Jimena Baldos, regular supporter and listener ng ating Congresswoman. Siyempre si Carmen Pioquinto, good morning. Marilu Dalangin Sanchez, good morning. Good morning. At kay Rachel Portugal, Ligaya Oliva, good morning. Jerome Lascano, good morning. Linda Abrea Lirio,
good morning. At Con, Sally, good morning. Baby Villalobos, good morning. Good morning ha. Mark Jaden Dueñas, Herbert Di Castro Cabello, Jerry Cruzat, good morning. At eto pa, marami pa sila. Si Alma Supetran Tejada, good morning. Rina Blay, good morning. At Samong Villar, Ellen J, good morning. Erich Abrenica, Jason Rayos, good morning. Mark Jeden Dueñas, Marites Anunuevo Cruzat, good morning. Alvin Grantosa, good morning. Ligaya Oliva, Linda, ayun, pati natin. Abrea Lirio, Herbert Di Castro, Evelyn Morales, Herman Malabanan, Seli, Ronald Mercado. Yan, mamaya na uli yung iba, kanarkang ron. At si Ninong Joey, Magsino Anyayahan ng Barangay Banalo, Lugo, Batangas. Good morning, Ninong. Ayun, mga Tagalupo yan eh. Yung mga Tagalupo. Alright, marami rin nanonood dito sa Facebook page ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro. Marami rin simultaneous tayo, naka-cross point tayo dito eh. 17 ang nandito sa Jocelyn Vanilla, Jerome Lascano, Mark Jeden Dueñas, Lolit Abriana, watching 17 followers. So ang nanonood, nakikinig sa Mayor Noel Beatrix Luistro page. Alright, okay, tuloy-tuloy na ho tayo at 55th founding anniversary kalaragan ko ng San Pascual kahapon. San Pascual, kahapon. At nagkaroon rin ng service vehicle distribution dyan sa Barangay Pitogo, Bawan, Batangas. Mga taga-Barangay Pitogo, Bawan, good morning po sa inyo dyan. Sana po ay you're doing well at panalong-panalo ang inyong mood today, araw na ito ng Monday. Okay. Ayun. At naibigay pa sa atin yung interview sa recipient ng service vehicle. Sige rin, Mama. Pasasalamat. Sige, kung hindi, ay papalikan natin. I-interviewin natin ulit yung Pangulo doon nung makapagbigay ng statement regarding doon sa naibigay na service vehicle ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Samantala, kalargang ron, binabati natin ito, yung mga Beatrix Youth Movement na gumraduate bilang cum laude. Nabati mo ba ito? Na isa-isa ko na yan. Ayun, congratulations ulit sa ating mga Beatrix Youth Movement na gumraduate bilang mga cum laude. At kayo po ay binabati ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro sa inyong natamo na mga achievements sa inyong eskwelahan. Ayun, at kalargang ron, ito, batiin ko muna. Meron pang humahabol na pagbati. Sige, bago tayo magtuloy-tuloy. Ayan, ito, ayun. Okay. Sige, kalargang ron. Alright, tuloy na po tayo sa ating balitaan. Ano po ang mga headlines for today sa ating balita at impormasyon. Samantala, ito po nga po ang highlights ng mga balita ngayon. Of course, yung pagkapanalo ni Carlos Yulo at ang ating presidente ay nagpaabot ng pagbati agad na binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Carlos Yulo matapos sumasungkit ang kauna-unahang gold medal para sa Pilipinas sa gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Tinalo ni Yulo sina Arlim Dolgopiat ng Israel na nakakuha ng silver medal at Jake Jarman ng Great Britain na nakakuha ng bronze medal. Base sa Republic Act 10699 na nilagdaan noong 2015, ang mga makakasungkit pala ng gold medal sa Olympics ay tatanggap ng cash incentive na 10 milyon. Meron palang Republic Act sa Pangulo, bibigyan ng 5 million makapag-uwi ng silver medal at 2 million naman para sa bronze medal. Inihayag din ng Mega World na ang mga atleta na mag-uwi sa bansa ng gold medal ay bibigyan ng special prize na isang condominium na nagkakahalaga lang naman ng 14 million o 24? 14 million. 14 million. Ayun. 14. Grabe, ang condo unit ay nasa 50 hectare McKinley Hill Township sa Taguig City. Exclusive subdivision po ito. Napakaganto.
Ang 2-bedroom unit ay fully furnished at malapit sa sikat na Venice Grand Canal. Yung pala yan, 14 million worth of condo unit ang matatanggap po ng mga gold medalist, Kalargang Koy. Ayun, at good morning din kay Ninang Marilu Munar, Anyayahan. At good morning. At kay Joel Mendoza, good morning. At syempre, good morning din sa mga taga-bayan ng Lubo. Lalo na sa mga kababayan ni Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, ang anak ng Lubo, Kalargang Ron. Ito, buksan ko lang muna itong ating pinagkukuhanan ng mga totoong balita. Ayan, At ito, yung kanya palang mga na-achieve ni Carlos Yulo. 2 Olympic Games, floor exercise Paris 2024 at Bolt Paris 2024 at naging world champ sa naging world championship din dati sa floor exercise sa Stuttgart 2019 at Bolt Kita QC 2021. Napakarami. Marami bago pala naging two-time gold medalist si Carlos Yulo. Napakarami na ng kanyang mga achievements, Kalargang Ron. At ito naging baon niya, mga experience niya diyan sa Paris Olympic Kalargang Ron. At yun, ito, sabi dito sa DCRH, si Carlos Yulo na ipanalo ang ikalawang gintong medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics. Yan yung mga may init na balita ngayon. At pangalawa, petisyong humiling na ideklarang unconstitutional ang bawas taripa sa bigas. Pinababasura ng Malacanang sa Supreme Court. At yan, mga may init na balita. Samantala, Unity Walk ng grupong Magnificent Seven na sumusuporta sa Transport Modernization Program, umaarangkada na. At Nesty Pitesio, Ira Villegas, tiyak ng may medalyang uusad na sa semifinal. Sana sa boxing din. Panalangin natin magkaroon din ng gold medal ang ating bansa. Samantala, bawas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan bukas. Magkano naman kaya? Baka naman mamaya kakarampot lang at pag nag-rollback naman 3 doble. Kalargang Ron. Bawi rin. wala rin. Tubo pa sila. Yun ang mga rito. Yan ang ating pakakaabangan. At ito pa, Carlos Yulo, Paris Olympics 2024. Habang si Heidelin Diaz naman, Tokyo Olympics 2020. Malakas. Yan, 2 Pinoy na ang umukit ng kasaysayan sa pagsungkit ng mga gintong medalya sa Olympics taong 2020 nang makakuha si Heidelin Diaz ang kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa 55 kilograms women's weightlifting at 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan. Ngayong taon, nakadalawang ginto na ang Pilipinas sa pagpapatuloy ng Paris Olympic 2024 mula naman kay Carlos Yulo sa larangan ng gymnastics. Maraming salamat sa pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Yan ang balita sa DPRH, Kalargang Ron. Alright, sa iba pa mga headlines natin, of course, yan ang talaga mainit na balita po ngayon. Itong pagkapanalo ni Carlos Yulo na nagpapahatid ng pagbati ang mga iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan at mga individual dito sa pagkapanalo ni Carlos Yulo. Ayan, at ikakasa daw sa Maynila at naghahanda na yung mga Manileño sa gagawing Heroes Welcome para kay Carlos Idriel Caloy Yulo. Makaraang masungkit ito ang gold medal sa men's artistic gymnastic floor exercise sa Paris 2024 Olympic nitong Sabado. Manileño po si Caloy Yulo, taga Liberisa. Alam ba yung Liberisa? Pasay ba yan o Metro Manila? Pasay. Pasay. Ang diretso niyan dito sa may Rizal Coliseum ang dulo. Kaya pala siguro dito siya nagpa-practice Dito Cruz Maynila ang diretso niyan, ang dulo ng Liberisa Pero ang unahan niyan sa Pasay, Kalargang Ron. Dito naman corner Libertad. Ang dulo naman corner sa may palengke Oo. Corner P.O. Campo naman dito sa may Rizal Coliseum naman ang kabilang dulo niya. Ayun, napapamilya rin tayo dyan Nagagawin rin tayo dyan sa lugar na yan. Samantala, inanunsyo rin kahapon ni Mayor Hani Lacuna ang ginagawang paghahanda ng Manila City Government
para sa Ayun. Luwiras welcome sa pag-win ng Gold Olympic medalist na si Yulo. Nako ano to, ang daming talagang heroes Doon welcome pala. heroes welcome talaga mangyayari dito. Imagine dalawa. Oo. Doon pala siya sa may parte ng Pio Campo kasi ang dulo nga kasi ng Liberisa Maynila, Hati. Mm. Ang unahan Pasay. Ayun, doon siya sa may Rizal Coliseum yan, Kalargang Road. Kaya ang magbibigay sa kanya ng heroes welcome Maynila. Oo, kasi Oo. sa gawing parting yun, Metro Manila yun parte yun. Maynila, Oo. lungsod ng Maynila. Parting Vito Cruz yun. Vito Cruz area, yung daan Oo. doon. Okay. Alright. Tuloy-tuloy pa rin, Kalargang ko mga balita mo ba dyan? Ayun, eto Kalargang Ron, sige at magbubukas pa tayo ng ilang pang mga balita. Eto Philippine Coast Guard, 3 barko na sanhi ng oil spill sa Manila Bay, sangkot sa oil smuggling. Ayan oil smuggling, paihi, Kalargang Ron. Iniimbestiga ng Philippine Coast Guard kung nasa lugar ang 3 sasakyang dagat na responsable sa oil spill. Kalargang Ron sa Bataan dahil sangkot sila sa oil smuggling o paihi. Ito na nga pa Di naman sa nagagaling-galingan tayo, no? Hihiramin muna natin yung salita ni Sir Vic Lima, no? Hindi naman sa nagagaling-galingan tayo at nagdudunong-dunungan. Bakit pag may mga ganitong disgrasya, no? Tanong lang po, pag may mga ganitong disgrasya na nabubulgar na ito palang mga barkong ito sangkot sa oil smuggling. Kapag walang mga disgrasyang na nagaganap parang kakaunti ang barkong na nahuhuli na may kinalaman sa oil smuggling, 'di ba? Ano ba 'to? Linisan ng pangalan? At ito At siyempre ito nga sabi dito responsable sa oil spill sa Bataan dahil sangkot sila sa oil smuggling o pahihi kasama ang iba pang mga sasakyang pandagat habang nasa dagat. Ayon kay Philippine Coast Guard National Capital Region, NCR Central Luzon, spokesperson Lieutenant Commander Michael Jan Encina, inaalam na ng kanilang mga investigating team ang tunay na dahilan kung bakit nasa karagatan ng Bataan ang lumubog na MT Terra Nova. Merong mga kasabwat, kaya dapat ang alamin nyo rito sino yung mga kasabwat dyan sa Philippine Coast Guard na mga ilan, no? Tsaka sa Marina. Hindi naman makakapaglakas ng loob itong mga ito kung walang basbas o kaya mga bumaback up sa kanilang modus operandi. Parang 1+1 = 1 lang yan, Kalargang Ron. At ito nga yung kasama dyan yung MTKR Terra Nova, MTKR Jason Bradley at MV Mirola bago nangyari ang mga insidente. Sinasabi sa ilalim ng sistemang paihi ang langis mula sa isang malaking sisidlan ay inililipat ng mas maliliit na sasakyan sa dagat upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis. Yan, Kalargang Ron, ang isang tinitingnan ng Philippine Coast Guard na kung yan ay paihi. Ang dami ng expose dyan tungkol sa paihi ng ilang mga sasakyang pandagat, mga ginagamit na motor tanker. Bakit ngayon lang ito medyo pinupload, no? O talagang tinatalakay. Kung tutuusin, ang dami nang naisulat dito, lalo na ng ating mga kasamang mamamahayag tungkol sa paihi. Nalalaman lang kapag may mga disgrasya na sa barko, Kalargang Ron. Ayan, tatalakay natin yan, Kalargang Ron. Samantala at kinukuha ang ating Congressman Attorney Jervil para sa ating tuloy-tuloy na talakayan, Kalargang Koy, sa ating programa dito sa Air 191.9 FM. Marami tayong itatanong, Kalargang Koy, especially yung dyan sa patuloy na investigasyon ngayon sa Kongreso, at man of the hour itong si ating Congressman Attorney Jervil sapagkat ang ganda ng kanyang interpellation, Kalargang Koy, dyan sa sa Pogo. Umani talaga rin ng sabi nga ay content. Pagkilala. Oo. Analysis ng mga rin. Oo nga. Dahil dun sa kanyang debate kaya dating presidential spokesperson Harry Roque,
medyo nagkakaroon ng connection or ikino-connect doon sa Lucky Pogo, Lucky South 99 na isang Pogo company. At doon nakita yung husay ng ating Congresswoman, Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, na kahit yung mga kilala na mga abogado rin na naglingkod sa bayan, kapag nalagay sa hot seat, talagang meron din talaga nakakatapat na mga talagang mahuhusay na abogado katulad ng ating Congresswoman, Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, na talagang lumutang ang galing, no? Nung nagkaroon sila ng face-off dyan sa Kongreso. Itong si former spokesperson Harry Roque, na dati ring representative ng Kabayan Party List, Kalargang Ron. Okay, hindi tayo natin Congressman Attorney Jervil. Oras natin 51 minutes pakalipas. So ang 9 o'clock in the morning para sa atin ng tuloy-tuloy na balitaan at talakayan sa pamamagitan ng radio at ng internet, Kalargang Koy. Yun nga, Kalargang Koy, ano yung sabi mo yung diyan sa oil spill na, Kalargang Koy, yan ay isa ngayon sa mga tinitingnan ngayon, at na paihi. Sinasabi nga ito ay isa sa mga anggulong tinitingnan ng Philippine Coast Guard. Ito raw di umano yung 3 barko na sanhi ng oil spill sa Manila Bay ay sangkot sa smuggling. Pero ang tanong natin, bakit sa tuwing may nadidisgrasya lang na mga barko, katulad nito, ito nalalaman na ito ay may mga nasangkot pala ito sa mga modus operandi ng paihi ng mga oil smuggling, samantalang kaliwat kanan ng banat dito, lalo na ng Police Files Tonight, yung aking isa sa mga sinusulatang pahayagan, may mga kasama tayo roon na kaliwat kanan nung hindi pa nangyayari ang mga ganitong mga sitwasyon, may mga nababasa na tayo, na isinusulat ng ating mga kasamaan regarding sa mga oil smuggling o paihi, hindi naman na-aksyonan. Pero bakit ngayon lang, kung kailan may disgrasya, doon lumulutang na ito pala nga mga ganitong barko always naman ganyan sangkot sa paihi. Ang tanong, magkano ba talaga? Paano ba nangyayari? At tuwing mag-iimbestiga lang ang ating ilang mga otoridad, saka lang nalalaman na may mga ganito palang mga irregularidad sa barko, sa mga puerto o sa mga barko gamit sa oil smuggling. Yan. Okay, kunin natin Congressman Attorney Jervil, para may kausap lang. At siyam, samantala, sa iba pa mga balita ho natin, guidelines para sa mga dagdag na sahod ay aprohin daw, sabi ho ng Budget Secretary. Inatasan ho ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang mga opisyal ng Department of Budget Management na madaliin ang pagpapalabas ng pinal na guidelines para sa salary increase ng mga government workers. Ito yung mga manggagawa sa gobyerno. Ang kautusan ay ginawa ni Pangandaman matapos na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 64. Pinasalamatan naman ni Pangandaman si Pangulong Marcos sa paglagda ng EO na kailangang ipagtupad ang SSL o salary siguro to 6, kaya apurahin na nila ang pagpapatupad ng guidelines para ang mga empleyado ng gobyerno ay makikita ang first round ng salary increase ngayong 2024. Swerte naman ng mga nasa pamahalaan natin. Nilinaw naman ni Pangandaman na ang salary increase ay hindi lang para sa mga implementasyon kundi sa retroactive. Inanunsyo rin ni Pangandaman na ang salary increase ay napondohan hindi lamang ngayong para sa 2024 kundi hanggang 2025, kaya tiyak na mayroon na ring increase sa susunod na taon. Ayun. At good morning muna dito kaya Sir Gabriel Bulaw, Engineer Gabriel Bulaw ng Danilo Dilapos Lim.
Masonic Lodge. Eto, good morning sir. At siyempre, pinapati natin ang ating kalarga na si Sir Cirilo Castillo. Ayan, si kabayang Sir Cirilo Castillo. Ay, Taga saan ba yan? Kamusta paga? Ay, Taga Batangas kumpare. kayan. Ay, kumpare ng ating Mayor Noel. Ito, Abaw nga, Sir no? Cirilo Castillo. Ay, siya. Ay, Cirilo, ay, kamusta ga? Mukhang atin dyan. Ayan. Alright. Marami nakatutok sa atin, especially yung mga nasa 2nd District of Batangas. Mga Tagalubo Public Market is also watching. Mga Tagalubo Public Market at sa San Pascual Public Market. Uy, San Pascual, ano? Talagang largang-larga po. 55th founding anniversary ba? Matagal-tagal na rin pala itong San Pascual, Batangas po natin. Ang kanilang 55 years, ano? Ang kanilang pagkakatatag ng bayan ng San Pascual, Batangas. Merong mga activity kagabi, no? Nandun ang ating Congresswoman Attorney Jerbil at sabi nga ay nakilarga po, wala hong sabi nga ay tuloy-tuloy ho ang paglarga ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luisron. Sa iba pa mga balita kalargan ko ay bago ang ating Congresswoman Attorney Jerbil. Samantala, nagkasa ng 1 billion lawsuit ang gobyerno laban sa may-ari ng lumubog na oil tanker o MT Terra Nova sa Bataan. Hindi lang dapat lawsuit ito, ikulong nyo. Sampahan nyo ng kaso, may criminal acts itong mga ito eh. Diba? At sabi nga dito, no, na nagbunsod ng malawakang oil spill kabilang ang karagatan ng sakop ng Cavite. Kakasuhan natin ang mga may-ari ng barko para sa lahat ng apektado ng oil spill ay magkaroon ng proper compensation. Hindi lang compensation. Dahil sa ibang bansa, kalargang ron, kapag may ganitong mga oil spill, kulong ang kapitan kagad, kinukuha kagad ng Coast Guard ng kung saang bansa kayo nagkalat ng oil spill. Kinukuha ang chief engineer, kinukuha ang kapitan. Ayun At dinaka-detain sila habang iniimbestigahan yung nangyaring oil spill. At dapat ganoon din sa Pilipinas, hindi lamang compensation. Mariing pahayag ito ni Governor Jorvin Remulla, ng mahigit 1,612 na individual sa bayan ng Noveleta na nakatanggap ng paunang relief goods mula sa opisina ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR bilang ayuda para sa mga naapektuhan ng oil spill. It ni Remulla, criminal liability. Yun nga, may criminal liability na dapat ang mga tao niya nakadetain. Diba? Ang mga may-ari ng barko. Ayun, kalargang road. Sige. Alright, kapiling na ho natin ang ating Congresswoman Attorney Jerbil para sa atin ng tuloy-tuloy na talakayan. Ma'am, good morning po. Welcome po sa atin ng programa sa Air 191.9. Largang umaga, ma'am. Good morning, Batangas 2nd District. Sumasabit yung boses. Okay lang po, ma'am. Normal lang po yan. Sapagkat at least nagkasabay-sabay na tayong tatlo. Opo, diba? ma'am. In today's radio program. Pero before I go any further, manggising muna tayo, Kuya Ron, sa lahat po ng ating mga kalarga, bayan ng Mabini, Mawan, San Pascual, San Luis, Lubo at Tingloy. Gising-gising na po. Every gising is a blessing. Let us all rise and shine. Ang sarap dito sa Quezon City, kulimlim. Ayun. Walang masyadong init. Wala naman po traffic. Kaya lang obligado tayong gumising at bumangon because we have a lot of work to do in Congress. Anong balita ngayon? Ma'am, we are in panalo mode today kasi yung si Carlos Yulo ay nakapag-imagine mo 2 golds for the Philippines, ma'am. Ang galing, no? Opo. So, batiin natin siya. Congratulations po sa ating kababayan, Pride of the Philippines, 2 gold medalists, si Carlos Yulo. Ano nga tawag doon sa sports niyang yun? Artistic gymnast, ma'am. Artistic gymnast, no? May mga Pilipino palang magaling sa nga ganyan. Po, ma'am, eh. Usually kasi foreigners yung nakikita ko sa TV. Opo. I didn't know meron pala tayong existing na ganyang art, sports dito sa ating bansa. And knowing ma'am yung capability natin to pursue that kind of sports, wala naman po tayong ganun kasi nga hindi naman po sa atin familiar yan. Pero nagawa niya 2 golds.
Precisely. So, taga saan ba ito si Carlos Yulo? Liberisa. Liberisa po. Liberisa, Manila. Manila po, ma'am. Sa Manila. So, ibig sabihin dito sa Manila, merong ganyan Opo. na mga training center, training facility, no? Gymnast art. That's how Apa. they call it? Gymnast, Gymnast art. artistic art gymnast. Tuwan-tuwa kasi ako sa ganyan. I always watch in television yung mga ganyang competition. Opo. Pero I never realized really na meron din palang inclination sa ganyan ang mga Pilipino, no? Opo. At I wonder kung pwede pa ba kaya tayo doon, Kuya Ron, Kuya Boy? O baka too brittle na mga buto natin. Oh, Di ba? All right. Oo, What? kasi ang appreciation ko dito para siyang para siyang nag-aaral ng ballet ba? Ma'am. Dapat ay Balanse ka. at the onset sa pinakamaagang panahon during your childhood, dapat ay naiisama ka na kaagad para nadi-develop yung flexibility ng iyong limbs, di ba? I don't know if what I am saying is correct, pero that's just my appreciation, no? But anyway, congratulations to Carlos Yulo. Truly, you are giving honor to the Philippines. At tuwang-tuwa ako dahil kasi alam mo naman, so many negative issues surrounding the country right now. At least amid everything ay merong biglang magsashine na kababayan because he is a 2 gold medalist, no? Dito sa ating gymnast art, no? Congratulations to Carlos Yulo. Bring us more medals, Carlos. And one good thing, ma'am, he will be given an award by the Congress. I think it's 3 million pesos, ma'am, by the Speaker and of the whole Congress, ma'am. Wow. Wow, congratulations. And of course, tayo po ay nakasuporta dyan. I understand our colleagues here in Congress, most especially ang mga taga Calabarzon, they're preparing something also to welcome Carlos Yulo here in Congress, no? Kuya Ron, have we checked the attendance of our Kalarga in our radio program? Marami, ma'am, nanonood marami. Mga Tagalubo, ma'am, nanonood po ngayon, mga nagpapahatid. Tagalubo, Opo. no? So, batiin nga natin sila, Kuya Koy. Sino ba ang kasama natin sa radio program today? Opo, yes po, ma'am. At ito po, no, hahanapin ko lang muna yung ating Facebook page. Bubuksan ko lang po uli muna. At ito po, katulad nila, mga bumabati sa inyo ay sila Shirley Corrales, Aldrin Medrano, Jeanette Tural de Mendoza, Nico Villanueva, Welda Abanilla, Mike Puri, ayan, Jesse Amiao, at siyempre si Joey Anyayahan at Marilu Munar Anyayahan po, no, taga bayan ng Lubo sa barangay Banalo. Bumabati rin po ng good morning, ma'am. At siyempre si Lax Piminda Joy Estrella, Jasmine Reyes, MJ Bilasin Madamba, si Alden Matanggihan, si Marvin Estrella, naka-tune in din po at nakasuporta sa ating radio program. At ganun din po si Margie P. Mandanas, Neri Adardo, Thea Villena, si Gerald Reyes, Marvin Villapuerte, Alma Supatan Tejada, Rina Blay at Samong Villar, Ellen J. At ganun din po, ito, nakikinig ang aking asawa, si Eric Dimayakyak. Ayan, nakikinig daw ang mga Dimayakyak sa Barangay San Agustin at Barangay Bagilawa. At Jason Rayos, good morning. Yan, Mark Tagalubo. Jaden Dueñas. Ayan, yan. Marites Anunuevo Cruzat, Alvin Grantosa, Ligaya Priba. Okay. Proceed na kami dyan. Linda Abreu Lirio, Herbert De Castro Capello, Evelyn Morales, Herman Malabanan, ayan po, at si Celi at Ronald Mercado, gayon din si Jocelyn Vanilla, Jerome Lascano, Louis Jane Malye, Romulo D. Austria, Rachel Portugal, at yung iba po, ma'am, nabahagi ko na po kanina. At we have a 70 greeters na bumabati po sa inyo, ma'am, ngayon. At counting po yan, tuloy-tuloy po yan, na dumadami sila.
Sa page pa lang yan ng Mahal ko Mayora. Ng ating Sa congressman. kabila namang page sa Mayor Noel. Yun, maliban naka-broadcast pa sa ating Mayor Noel, bumabati rin, Kalargang Ron. Alam mo, Kuya Ron, Opo. a lot of people are becoming interested about our radio program. Yes, ma'am. Especially after our engagement in the investigation on Pogo, Opo. which is being conducted by the Joint Committee on Public Order and the Joint Committee on Games and Amusement. No, I think it's about time really that we come up with a segment of our program which is dedicated on discussion of legal issues. Yan, tama po, ma'am. Kasi, to be honest with you, medyo na-miss ko to eh. Kasi I was a teacher. Opo. I was a law teacher in University of Batangas College of Law from 2002 to 2007, no? 5 taon din yan. And to be very honest, no, this is one of the moments of my career na masyado kong na-embrace. I really like teaching and discussing with students legal provisions and jurisprudence. And now that we are in public service, I think this is the best time that we apply all our knowledge about law to the actual challenges that our kababayan are encountering right now, no? So, along with the people who are listening with us, it is really my intention we come up with a portion or part of this program na mabigyan natin ng tulong legal assistance, simultaneous with our discussions of legal issues, yung mga challenges confronting our kababayan in Batangas 2nd District, no? Parang ito kasing naging appreciation sa atin of our engagement in the investigation. It was a wake-up call for me. Bigla kong naalala, law professor nga pala ako. Lawyer nga pala ako. Hindi pala ako congresswoman lang, no? So, why not maximize this opportunity para mas makatulong tayo? Apo, ma'am. Apo. Mga payong legal po. Kailangan ng ating mga kababayan. Very humble inquiry on Attorney Harry Roque because he's a very respected man. No? Alam naman natin, law expert siya. Legal luminary, no? Kung tawagin. And at times, alam ko, invited na to as amicus curiae. Ibig sabihin, friend of the court. Kapag medyo may gray areas, I think is one of the people who gives clarity on confronting legal issues, no? It was only an humble inquiry on somebody whom I know is an expert in law. And I never realized that it will gain appreciation of countless number of people across the world, ha? Hindi lang Batangas, hanggang hindi sa lang ngayon Pilipinas. At ako na-surprise, Kuya Ron, ha? Kasi kahit saan ako magpunta, ang dami nagpapapicture sa akin. Naging instant celebrity mo, no? Oh my God. Hindi po yun ang intention ko. It was just a humble inquiry. It was just a humble inquiry. Tawag lang po ng trabaho. As a member of the investigation team, in aid of legislation, no? Pero maraming salamat po sa overwhelming appreciation sa ating naging engagement. Pero beyond that, it was a wake-up call for me. Na ang dami ko pa palang pwedeng gawin. Pwede, ano? Ang dami ko pa palang pwedeng maitulong. Kasi sa sobrang tutok natin, sa napakarami nating trabaho bilang isang mambabatas, I already overlooked the reality
that I am a member of the Philippine Bar. Isang lawyer. Oo nga po. That I used to be a full-time law professor. That I used to be a litigation lawyer. Why not make use of this opportunity na narito tayo sa public service para mas makatulong tayo sa ating mga kababayan. Bagaman meron po akong waiver sa ganito kaaga. As lawmaker, I don't think it is proper na ako'y mag-engage pa sa law practice. Apo. But nevertheless, nothing will prevent us in sharing the knowledge and experience that we have in the application of the law. No? So, I hope we come up with something Sige po ma'am, mga 15 on minutes. this radio program kung paano natin magagamit itong ating naging career as law professor, as litigation lawyer, para lalo pa nating ma-maximize ang ating serbisyo publiko, most especially sa ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. But since Kuya Ron, it's already 10:11. Sa kulang ang oras, ano? Ongoing na briefing ngayon Opo. about the national budget because of course you're aware we're about to start the budget hearing. Kaya ako po ay pansamantalang namamaalam. Pero Ma'am, maraming salamat because I was ma'am, pwede able ko to bang putulin muna ma'am, meron pong nagpapabati sa inyo at ito po ay special na araw niya ngayon. Si Tagabawan po ito, si Police Lieutenant Renato Milesio. Baka pwede raw niyo po siyang batiin ng happy birthday. Happy ihahabol birthday ko to lang po. Police Lieutenant Renato Melesio. I hope you enjoy your special day. Tugtugan natin. And I hope to meet you soon para we can become partners in serving the public. No? Siyempre, yung mga police kaibigan natin yan. No? Because they are our partners in law enforcement. Kaya lang, kamukha ng maraming tao na nasa sa serbisyo publiko, may mga occupational hazards din yan. Kaya, ingat-ingat lang po tayo. And we wish you the best health, the best career, and the best family life on the occasion of your birthday today at sa mga darating pang araw. So hanggang dito na lamang muna po sa lahat po ng ating mga kababayan. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Maraming salamat po. I will never get tired in expressing my sincerest thanks and gratitude to all of you. I am truly humbled by each day that I spend serving as your congresswoman. See you po ulit sa Wednesday on our radio program. I will try my best to join as early as possible kasi nami-miss ko na rin to, no? So, but I have to really leave right now kasi napakarami po ng trabaho natin sa Congress. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Larga, Batangas, 2nd District. Maraming salamat. Thank you very much po, ma'am. Alright, yan po ang ating congresswoman. Ang ngayon ay sabi nga, ang dami daw nagpa-picture po. Ano? Hindi naman po yan ang intention ng ating congresswoman. Kanya po ay ma-deliver lang yung tamang proseso ng batas, Kalargang Koy. At malinaw sa taong bayan. Pero yun nga, when unexpectedly, nag-gain nagkaroon ng highlights sa social media, Kalargang Koy, especially sa YouTube, walang puknat Tuloy-tuloy yung mga content analysis ng mga vloggers natin regarding this specific situation between a lawyer and a lawyer also who is now a congresswoman ng 2nd District of Batangas. Ayun. At hopefully, Kuya Renato Milesio, Police Lieutenant Renato Milesio, narinig mo, no? Or mamaya, natin yung video ng bati sa iyo ng ating congresswoman, Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, at binabati kanya ng happy birthday. Ayan. Siya ang deputy, nakalitagtag ngayon. Siya ang deputy chief of police. Tagabawan yan, si Kuya Renato Milesio. Good morning, mabuhay ang mga taga-Alitagtag, at lalo na dyan sa Alitagtag PNP. Yun, Kalargang Ron, talagang
yung galing, no, ni Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, talagang hinangaan, ano, lalo na talagang uminit yung social media. Oo, talaga. Ng mga papuri sa kanya. TikTok. At dahil nakita yung kanyang galing, ano, at totoo, bawat panata, ano, bawat pangako ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro ay tinutupad niya. Katulad nga niyan, yung sinasabing hindi siya magiging bahagi ng Committee on Silence, no? Talagang pinanindigan niya na hindi siya naging bahagi ng Committee on Silence. Pagkos lumulutang ang galing ng mga taga Batangas, no, sa Kongreso, lalo na sa mga mahalagang issue na may kinalaman sa kapakanan ng taong bayan at syempre yung mga kailangang solusyonan ng gobyerno at ng Kongreso, nandoon bahagi ang ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro sa mga talakayan sa Kongreso. Kalarga Pro. Okay, nako. Nakakapiling ko natin Congresswoman Attorney Jervil. Samantala, Kalarga Koy, bago tayo magpatuloy, we'll just take a break para maganda ang buwelo natin dito sa atin ng tuloy-tuloy na paghahatid ng mga balita, syempre ng atin ng programang Larga Batangas 2nd District. Kaya panalo ang atin ng Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Diyan naman kayo, natili nakatutok. Pinoy. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Okay, balik ko tayo sa ating programa sa radio at sa internet. Tayo po'y napapakinggan sa Air 1, 91.9 FM sa iba't ibang live stream o platform, social media platforms. We have already TikTok, hanapin nyo kung Jinky Beatrix Luistro. Meron tayong Instagram, meron ho tayong Twitter, at of course Facebook at YouTube. So kompleto na ho yan para sa atin itong malawakang broadcast ng radio at ng internet. Kalarga Koy! Ayun, at syempre balik ulit tayo sa mga pagbati, ano, Kalargang Ron. Ito, batiin na muna uli natin, ano, etong mga nakasubaybay sa atin. Katulad ni Ate Max Abanilla. Good morning mga Kalarga. Good morning Kuya Ron at Kuya Koy. At pabati naman po sa mga taga SAP. Ayun, binabati natin. Hindi lang yung mga taga SAP. Batiin na rin natin, no, lahat ng mga district headquarters, district HQ managers pala, no, district manager natin si Kuya William Abran. Batiin natin. Good morning Kuya William Abran. At ganun din sa 6 na mga HQ managers katulad nila Josie Maderaso at Senko at si Dennis Culyado, no? Si Kuya Dennis Culyado ng San Pascual. Kapag may Beatrix, may Culyado. Siyempre dyan sa bayan ng San Pascual. At ganun din dito sa bayan ng Bawan kay Kuya Reynald Del Mundo. Good morning Kuya Reynald Del Mundo. Magandang umaga dyan sa mga taga HQ ng bayan ng Bawan. Good morning sa inyo dyan. At Lunes ngayon, ano, at umpisa na naman tayo ng pag-serbisyo sa ating mga kababayan. Siyempre yan ay sa pangunguna, no,
o sa pangalan pa rin ng ating Congresswoman, Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ganun din sa Bayan ng Mabini, kay Kuya Albert Del Mundo, Kuya Abet. Good morning, lalo na sa mga staff ng Bayan ng Mabini, sa SAP, sa Special Ameliorations Program, no? Office, kay Ate Pileli, kay Ate Joy, kay Kuya Jaymar. Good morning, at sa mga staff dyan, hindi ko na kayo maisa-isa. Shout out lang kayo para mabanggit natin ang pangalan nyo. At ganun din kay Pat. Good morning, Pat. At siyempre, batiin na rin natin itong mga taga-Tingloy, kanila Jeril Manungsong Marasigan. Good morning, at sa mga staff ng Tingloy HQ, ng Pitrix team. Ganun din sa mga taga San Luis, no? Headquarters, kanila Ate Pong Aseremo. Good morning sa inyo dyan. Kanila Konsehal Ed Pagkaliwagan. Kaya, sino pa ito? Kanila Kapitana Angelita Corrales. Good morning sa inyo. Kapitana Angelita Corrales. Good morning. Ayun, at sa mga staff na rin, pasensya na, mag-shoutout lang po kayo para mabanggit natin kayo mamaya. Ayun, Kalargang Ron. Okay, samantala, dakuha natin itong Facebook page ng Mayor Noel o Honorable Noel Beatrix Luistro. Isang makasaysayang kamustahan, kasama naman yung mga senior citizen sa Barangay Sulo, Mabini, Batangas, sa paungunan ng ating magbabalik former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro at Team Beatrix. So, talagang largang-largang ating Mayor Noel dyan sa Barangay Sulo, Mabini, Batangas. Kamustahan po dyan. Ganun din sa mga taga-Barangay Madjoben, Mabini, Batangas. Madjoben, Mabini, Batangas. Ganun din yung mga Barsatarian na Mabini chapter ay lumaga rin ang ating Mayor Noel. At kamustahan rin sa mga taga-Barangay Pinyugan. Ano ba ito? Pulong-Nyugan. Mabini, Batangas. Pulong-Nyugan, Mabini, Batangas. Yan sa mga taga-Barangay San Francisco. Good morning rin po. Lumarga rin ho ang ating Barangay Calamyas. Yan, tuloy-tuloy po. Supportan po natin itong Facebook page. Sapagkat dito po natin 19,000 followers ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro. Samantang ang ating Congressman Atty. Jerbil is 110,000 followers ang ating at suportahan din natin, Kalargang Ron, yung mga ginagawang pagsusumikap ng ating former Mabini Mayor. Of course naman. Ayan ang panawagan natin sa mga taga-bayan ng Mabini. Palagi ang po ninyong suportahan itong mga ginagawang programa at proyekto ng ating former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro, na kahit hindi nakaupo bilang mayor, ay siya po ay gumaganap ng kanyang sobra-sobrang tungkulin para sa bayan, Kalargang Ron. At yan po ay nakikita naman sa kanilang mga kilos at gawa at resulta. Ang importante doon yung resultang ginagawa ng ating former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro sa mga taga-bayan ng Mabini. Gayon din po katuwang ang ating Congresswoman Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro, Kalargang Ron. Samantin ni Jumel Alcaraz. Hi po sa mga Kalarga, 2nd District, Batangas. Lalong higit sa mahal kong Mayora at Atty. Jerbil at sa poging-pogi na Honorable Mayor Noel Beatrix Luistro. Love you both, sabi ni Jumel Alcaraz. Jumel Alcaraz, maraming salamat. Sabi rin ni Kuya Ariel Ortega, pabati rin. Sabi ni Kuya Ariel Ortega. Sabi ni Ate Lolit Abriana, good morning po sa ating mga Kalarga. Watching daw sila. Ang dami talaga nanonood. Good morning sa mga nanonood. Sabi nga ko nga sa iyo talagang ito yung bawat pulong, bawat mga pagbisita ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro sa iba't ibang barangay sa bayan ng Mabini. Nakikita mo talagang yung mga tao talagang ngiting-ngiti na talagang nananabit at gusto na nila muling makakita ng talagang pulidong serbisyo publiko na katulad ng ginagawa ni former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro at yung mga tawag dito, yung mga proyekto na dapat ipagpatuloy sa kapakinabangan ng taga-bayan ng Mabini ay maituloy na upang magamit at mapakinabangan ng husto ng mga taga-bayan ng Mabini. Kalargang Ron. Yun, positive naman tayo dyan na for Mayor Noel
Beatrix Luisra. Okay, imbitahan ko rin po kayo sa TikTok page ng ating Congressman Attorney Jervil. We have our TikTok page already. Hanapin niyo po ang Kong Jinky Beatrix Luistro. Samantalang doon sa Instagram ay Jinky Beatrix Luistro. Sa TikTok, Kong Jinky Beatrix Luistro. Sa Instagram ay Jinky Beatrix Luistro. And doon sa YouTube po natin ay Kong Jinky Beatrix Luistro TV. Yun, mapapanood niyo po. Mapapanood niyo po dito ang programa ng ating Congresswoman Attorney Jervil at sa lahat ng mga videos na lumalabas po. Especially yung mga kaganapan dyan sa Kongreso. Okay! Good! Ayun, Kalargang Ron, at eto pa, no, balik tayo muna sa mga pagbabalita, Kalargang Ron, habang nakikinig ang ating mga kababayan at hindi lamang taga 70 Batangas at nakakapakinig sa atin at halos sa kabuuan ng buong Batangas narinig tayo. Kaya ito, ang mga balita na dapat mapakinggan ng ating mga kababayan. Ito, yung unity walk ng ilang transport group ng PUB modernizations. Hoy, kasama pa dyan ang mga taga-Calabarzon na duty driver. Ito, at pakinggan ninyo, no? Magsasagawa ng unity walk ang ilang grupo ng transportasyon na tutol sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ngayong Lunes, Agosto 5. Pahayag ni Ed Comia, convenor ng Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon o AKAPMO. Aabot sa 5,000 hanggang 10,000 tsoper at operators mula sa hanay ng Consolidated and Transport Cooperatives ang dadalo dito, no? Magtitipon-tipon ang mga na suportado ang PUBMP sa Mabuhay Welcome Rotonda, Quezon City, alas 6 ng umaga. O kanina yan nangyari, Kalargang Ron. Bago sila magmarcha papuntang Mendiola sa Maynila. Bukod dito, sinabi ni Comia na magkakaroon din ng sabay-sabay na protesta sa ibang bahagi ng bansa, kagaya ng Cagayan de Oro at Cebu. Samantala, bilang paghahanda rito, sinabi ni Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na maglalagay ang pulisya ng border controls at checkpoints mamayang gabi bilang paghahanda sa Unity Walk kagabi. Kasi ngayon nangyayari ito, at binabalikan lang natin. Tuloy ba yan? Tuloy? Oo, tuloy ito, Kalargang Ron. Dagdag ni Fajardo na magde-deploy din ang PNP ng kanilang mga mobile patrol vehicle upang tumulong sakaling may ma-stranded na mga commuter. Yan ang kaganapan ngayon nangyayari diyan sa Maynila, Kalargang Ron. Yung unity walk ng ilang transport group ng Public Utility Vehicle Modernization. Pasado na ngayong araw. Iyon, meron nga akong panukala dyan na suspend muna nga yung programa ng gobyerno, yan, dahil nga dito sa mga problemang ito kinakarap at of course marami ng mga driver talaga ang hindi makasabay dyan sa modernization program ng ating pamahalaan. Ay, samantala, pondo daw sa pagtatayo, pagsasaayos ng barracks ng mga sundalo, tiniyak ko ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na maglalaan ng Kamara ng pondo para sa pagpapagawa ng pagsasaayos ng mga barracks ng mga sundalo kasabay ng pagpuri sa katapangan ng mga ito na maipagtanggol ang bansa. Tama ho yan, no? Inihayag ni Romualdez sa kanyang pagpunta nitong Huwebes sa headquarters ng 11th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Chidolpo Bautista sa Busbos Village, Hulusulu, na pinamumunuan naman ni Commander Major General Ignatius Patrimonio. Sinalubong ni Patrimonio si Romualdez na binigyan ng arrival honors. Si Romualdez ay sinamahan ng mga opisyal ng Kamara gaya na Majority Leader Manuel Jose Dalipe, iba pa mga kasama, at pinuri ni Romualdez sa mga opisyal at sundalo sa kanilang pagtatanggol at paglaban sa mga panloob at panlabas na banta upang mapanatili ang demokrasya at soberenya ng atin hong bansa. Samantala, Kalargang Ron, ito minsan nakakagalit na ano ba yan? Na balita hindi mo mapupuri. Tawag yato dyan. Timbog sa pagtutulak ng shabu. Pero ito, teacher,
natimbog sa pagtutulak ng shabu. Wala dito may ano rito may magandang may kakatwiran ano. At talaga nakakagalit ito. Kulong ang isang pampublikong guro ng maaresto sa ikinasang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Loreto, Agusan, Pangasinan. Tama ba? Agusan. Kalargang ron. Loreto, Agusan del Sur noong Miyerkules. At maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yung tinatawag na Comprehensive Law on Dangerous Drugs Act of 2002. Ang 29 anyos na guro na hindi na tinukoy ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan na-recover sa pag-iingat ng naturang guro o ng teacher ang ilang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 10,000 piso at ID ng Department of Education o DepEd. At yun nga, no? At sabi ng PDEA, this is the particularly troubling as it involves a person in position of trust and influence over young minds. Tama naman, ano? At talagang pag ganito nga naman ng teacher mo, anong matututunan mo? Ang kanyang sideline magbenta ng illegal drugs. Kawawa yung mga kabataan, ano? Na mapapasailalim dito sa ganitong teacher, ano? At isolated case ito dahil marami tayong guro, mga bayaning guro na tumutupad ng sobra-sobra doon sa kanilang tungkulin kahit na nagiging ang ilang compensation ay yung kanilang sariling sweldo, no? At nagagastos para lang makapagturo ng matino. Pero pag ganitong mga teacher na nagbebenta ng illegal na droga, nakakagalit talaga, no? Lalo na kung teacher ito ng iyong anak. Sabi nga yan ay isolated cases. Alright, nako. Talagang kayo, wala tayong oras. Tapos na ang ating programa. 31 minutes o 32 minutes na po tayo. Down 10 o'clock in the morning. Maraming salamat po bayan. At ngayong araw nito, nakapiling natin Congressman Attorney Jerbil, and we're looking forward dito sa legal segments po natin ng ating programa. Kalargang ko. Marami kang maitatanong din. I'm sure. Marami kang mga naiisip na mga katanungan at gusto mong malinawan. Alam mo naman, tayong mga mamamahayan, kadalasan ang ating ikino-cover, mga police crime reports, no? Yung mga crime and yes, Your Honor. Iba pang batas, ano? Ang journalist kasi tsaka abogado, laging magka-connection din yan, kanarkang ron, Dahil ang mga isinusulat natin, lalo na sa mga police stories, kadalasan regarding sa mga nakukumit na crime ng mga suspect o yung mga nababiolate, no, na batas ng ilan nating mga kababayan, at maganda yung malinawan tayo, no, dito sa magandang iniisip ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, kung sakasakali magkaroon tayo ng mga talakayan regarding sa batas dito na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Alright. Ako, sana po ay naging makabuluhan ang inyong araw. Panalo mode po tayo sapagkat we have 2 goals for the Philippines. And of course, sa mga paglarga ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, nang magbabalik na Mayor ng Mabini, Noel Beatrix Luistro, Larga Mabini. Sa ngalan nun ng buong pwersa naman ng Larga Batangas, 2nd District sa panguna ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ako naman po ang inyong gwapong broadcaster, si Ron Luzano, sabi sang Panalo Mode Monday morning, Larga Batangas, 2nd District. Ako naman po si Koy Laura mula po dito sa ikalawang distrito ng Batangas. Siyempre sa ilalim pa rin po yan ang pangalan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, at ng ating pagbabalik ang iniintay ng lahat, ang kinasasabikan ng mga taga-bayan ng Mabini, ang pagbabalik ni former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro, Larga Batangas, 2nd District. Pilipinas, yan ang bayan ko. Mayaman sa pag-ibig ang tao. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas, 2nd District.
2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas, 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas, 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas, 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro.